Sa gilid ng estero, sa islang barong-barong na pinagtagpi-tagping yero at kahoy, nakatira si Edwin kasama ang kanyang inang si Aling Celia at nakababatang kapatid na si Mina. Mahirap sila. Hindi yung hirap na minsan lang walang ulam, kundi yung hirap na araw-araw kailangan bilangin ng barya bago bumili ng bigas. Tuwing madaling araw, bago pa magising ang karamihan, gising na si Edwin. Isinasabit niya sa balikat ang lumang sako at hawak ang kalawangin na tungkod na ginagamit niyang panghalukay sa tambakan. Wala siyang sariling junk shop, wala siyang kariton, wala siyang puhunan. Ang meron lang siya ay tiyaga, gutom at pangarap na kahit paano ay maiahon ng kanyang pamilya. "Kuya," mahinang tawag ni Mina habang inaayos niya ang punit niyang uniforme. "May pasok ako ngayon pero ayos lang kahit wala akong baon." Napatingin si Edwin sa kapatid. Masakit marinig iyon sa batang dapat iniisip lang ay laro at eskwela. "Hindi," malambig niyang sabi habang pilit na nangumiti. "May baon ka mamaya, hahanap lang ako ng maibibenta." Mula sa banig, umubo si Aling Celia. Matagal na siyang mahina. Dati siyang labandera pero dahil sa sunod-sunod na sakit, hindi na kaya ng katawan niyang magbabad sa tubig. "Anak," sambit niya, hirap ang boses. "Huwag mong ubusin ang lakas mo sa basura. Bata ka pa." Lumapit si Edwin at marahang hinawakan ng kamay ng ina. "Nay, hindi po ako napapagod kapag alam kong para sa inyo." Paglagas niya ng bahay, sinalubong siya ng malamig na hangin at amoy ng estero. Sa kanto, gaya ng dati, nandoon ang mga tambay na parang araw-araw ay naghihintay lang ng taong pwedeng pagtawanan. "Ayan na siya!" sigaw ng isa. "Si Edwin, prinsipi ng Kalawang." "Hoy, baka mapulutan mong bakal na magiging ginto," dagdag ng isa, sabay halakhak. "Hindi ginto ang mapupulutan niyan, amoy basura lang." Nagtawanan sila ng malakas. Napahinto si Edwin sandali. Kumirot ang dibdib niya, ngunit hindi siya sumagot. Matagal na niyang natutunan na ang pakikipagtalo sa taong mapangmata ay parang paghahagis ng bato sa kanal. Maingay sandali pero wala ring nagbabago. Sa tambakan, sinalubong siya ng baho ng nabubulok na pagkain, basang karton, usok at putik. May mga langaw sa paligid, may basag na bote sa lupa at may matatalim na yero na pwedeng makahiwa sa paa. Pero para kay Edwin, ang tambakan ay hindi lang tambakan. Dito nakasalalay ang kanilang ulam, gamot at baon ni Mina. Maghapon siyang naghalong-at. Nakakuha siya ng ilang pirasong yero, lumang pako, sirang bakal mula sa upuan at mga latang na yupi. Nang mapuno ng kaunti ang sako, dinala ito sa junk shop ni Mang Doro. "Oh, Edwin," sabi ni Mang Doro habang nakasandal sa timbangan. "Ano na naman ang dala mo?" "Kalawang na may kasamang putik." "Bakal po, Mang Doro," magalang na sagot ni Edwin. "Medyo mabigat po ngayon." Tinimbang ang sako. Tinignan ni Mang Doro ang laman at umiling. 25. Nanlaki ang mata ni Edwin. "Mang Doro, maghapon ko po itong hinakot. Baka pwede pong dagdagan kahit kaunti." "Dagdagan?" singhal ni Mang Doro. "Edwin, tignan mo nga yan. Puro kalawang. Halos wala nang pakinabang. Dapat nga hindi ko nabilhin." Napayuko si Edwin. Gusto niyang sabihin na ang kalawang na iyon ay galing sa sugat ng kamay niya, sa gutom ng tiyan niya at sa pagod ng buong araw. Pero naisip niya si Mina. Naisip niya si Aling Celia. Tinanggap niya ang 25. Pauwi na siya nang narinig niya ang mahinang ungol mula sa gilid ng tambakan. Huminto siya. Sa tabi ng basag na kahon, may nakahigang askal. Payat, marumi at pilay ang isang paa. Nanginginig ito ng gutom at takot. Lumapit si Edwin ng dahan-dahan. "Huwag kang matakot, hindi kita sasaktan." Umatras ang aso, ngunit wala na itong lakas tumakbo. Tinignan ni Edwin ang maliit na supot ng tinapay na binili niya para kay Mina. Kaunti na lang nga iyon, ngunit habang nakatingin siya sa aso, parang sarili niya ang nakikita niya. Isang nilalang na laging itinataboy dahil marumi at walang halaga sa mata ng iba.
Hinati niya ang tinapay at inilapag sa takip ng lata. "Kain ka," mahinang niyang sabi. "Pasensya na, ito lang kaya ko." Dahan-dahang lumapit ang aso at kinain ng tinapay. Habang kumakain ito, napansin ni Edwin ang mga mata nito. Malungkot, pagod, pero tila may kakaibang liwanag. "Ano kayang pangalan mo?" bulong niya. "Kung wala kang pangalan, tatawagin kitang Andeng, parang pangalan ng matapang na kasama." Tumingin ang aso sa kanya at mahinang itong kinawag ang buntot. Kinabukasan, paglabas ni Edwin ng bahay, nandoon si Andeng sa tapat ng pinto, nakaupo at naghihintay. "Susunod ka sa akin?" tanong ni Edwin, bahagyang natawa. "Tambakan ang pupuntahan natin, hindi parke." Tumayo si Andeng kahit pilay at sumunod sa kanya. Mula noon, hindi na nag-iisa si Edwin sa basura. Noong una, akala ni Edwin ay ordinaryong askal lang si Andeng. Tahimik ito, hindi pala away at palaging nasa tabi niya. Kapag may taong nanlalait kay Edwin, hindi ito humakahol. Lumalapit lang ito sa binti niya, parang tahimik na nagsasabing, "Hindi ka nag-iisa." Isang araw, sobrang kaunti ng napulot ni Edwin. Puro kalawang na pako, sirang bisagra, yero na halos mabutas na yun at mga bakal na ayon kay Mang Doro ay halos wala ng timbang. Naupo si Edwin sa gilid ng tambakan, pagod at halos mawalan ng pag-asa. "Wala na naman tayong kikitain nito, Andeng," malungkot niyang sabi habang tinitignan ng laman ng sako. "Baka mamaya hindi pa umabot sa pambili ng gamot ni nanay." Lumapit si Andeng sa sako. Inamoy nito ang mga bakal. Pagkatapos, dahan-dahan itong dinilaan ang isang kalawangin na pirasong yero. Noong una, hindi ito pinansin ni Edwin. Akala niya normal lang na inaamoy o dinidilaan ng aso ang mga bagay. Pero nang kunin niya ang yero, napahinto siya. Ang dating makapalang kalawang ay parang kuminis. Ang dating kulay pula at marupok ay nagmukhang mas malinis, mas buo at mas matibay. Hindi ito naging ginto, hindi rin naging mahiwagang bato. Pero para itong bakal na nalinis ng mabuti at muling nagkaroon ng pakinabang. "Sandali," bulong ni Edwin, nanlalaki ang mga mata. "Andeng, ikaw ba ang gumawa nito?" Tumingin lang si Andeng sa kanya, saka dinilaan ang isa pang piraso ng kalawangin na bakal. Unti-unti, parang natutuyo ang kalawang. Kumikinis ang ibabaw. Ang dating halos itapon na ay nagmumukhang maaari pang gamitin. Napaluhod si Edwin sa gulat. "Paano mo nagagawa iyan?" Biglang may mahinang tawa mula sa likod ng tambak. Napalingon si Edwin. Sa ibabaw ng isang lumang timba, may nakaupong maliit na matandang lalaki. May mahabang balbas, suot na damit na parang hinabi sa dahon at alikabok, at may hawak na maliit na martilyo. "Hindi lahat ng kinakalawang ay patay na," wika ng matanda. Nanlamig ang batok ni Edwin. "Sino po kayo?" "Ako si Lakan Panday," sagot ng matanda. "Tagapagbantay ng mga bagay na itinapon ng tao. At si Andeng, dati kong alaga." Napatingin si Edwin kay Andeng. Tahimik lang ang aso, parang matagal na nitong kilala ang duwende. "Dati niyo pong alaga?" tanong ni Edwin, halos pabulong. Tumanggo ang Lakan Panday. "Matagal siyang naglingkod sa akin. Hinanap niya ang mga bagay na itinuturing ng wala ng silbi. Ngunit dumating ang panahon na kailangan niyang makahanap ng taong marunong mahalin kahit walang kapalit." Napayuko si Edwin. "Ako po?" sumagot ang duwende. "Pinakain mo siya kahit ikaw mismo ay kulang. Kaya ipinakita niya sa iyo ang kanyang hiwaga." Lumunok si Edwin. "Ibig pong sabihin, kaya niyang gawing bago ang lahat ng bakal?" Pumili ng duwende. "Hindi lahat. Ang dila ni Andeng ay hindi pangkasakiman. Pinapakintang niya lamang ang bakal na napulot sa tapat na paraan. Bakal na itinapon na, pinabayaan na at hindi na inaangkin ng iba. Kapag ninakaw mo ang bakal, hindi ito lilinis. Kapag gagamitin mo sa panlalamang, babalik ang kalawang."
Natahimik si Edwin. Ramdam niya ang bigat ng babala. "Bakit po ako?" tanong niya, nanginginig ang boses. "Marami namang mas matalino, mas malakas, mas marunong sa negosyo." Ngumiti ang Lakan Panday. "Dahil alam mo ang pakilamdam ng ituring na wala ng pakinabang. Ang taong nasugatan ng pangmamaliit ang mas nakakaunawa ng halaga ng bagay na itinapon." Pagkasabi noon, unti-unting naglaho ang duwende na parang usok sa liwanag. Naiwan si Edwin na nakatingin kay Andeng. Lumapit ang aso at dinilaan ang kanyang sugatang daliri. Hindi nawala ang sugat pero gumaan ang kaba niya. "Lihim natin ito?" bulong ni Edwin. Kumawag si Andeng. Mula noon, nagbago ang paraan ng pamumulot ni Edwin. Hindi na siya maghahanap ng kakaibang kayamanan. Hindi na niya pinapangarap na may makita siyang ginto o mamahaling bato. Ang hinahanap niya ay yung mga bagay na pinandidirian ng iba. Kalawangin na yero, sirang bakal, pako, bisagra, lumang tubo, sirang rehas at ano-ano pang halos wala nang gustong bumili. Kapag walang tao, didilaan ni Andeng ito. Unti-unti, nagmumukhang mas bago, mas malinis at mas kapaki-pakinabang. Hindi perpekto, pero sapat para tumaas ang halaga. Nang dalhin ni Edwin ng mga bakal kay Mang Doro, nagulat ito. "Saan mo nakuha ang ganitong kalinis na bakal?" tanong nito. "Sa tambakan po," sagot ni Edwin. "Imposible. Kahapon puro kalawang ang dala mo." "Pinili ko lang pong ng maayos," maingat na sagot ni Edwin. Hindi niya sinabi tungkol kay Andeng. Hindi niya sinabi tungkol kay Lakan Panday. Sa mata ng lahat, masipag lang siya. Sa puso niya, alam niyang may hiwagang ipinagkatiwala sa kanya. At ang hiwagang iyon ay hindi dapat ipagyabang. Mula noong natuklasan ni Edwin ang hiwaga ni Andeng, hindi na pareho ang tingin niya sa tambakan. Dati kapag nakakakita siya ng halos durog na yero o makapal na kalawang sa lumang tubo, nalulungkot siya dahil alam niyang halos walang halaga iyon. Ngayon, tinitignan niya ang mga ito na parang may nakatagong pag-asa. Pero maingat siya. Lagi niyang naaalala ang sinabi ni Lakan Panday. Hindi gumagana ang hiwaga sa bagay na ninakaw o kinuha sa duda. Kaya kapag may nakita siyang bakal sa tabi ng bahay, hindi niya agad kinukuha. Kapag may marka pa ng may-ari, iniiwan niya. Kapag hindi siya nagsasaguro kung itinapon, nagtatanong. Isang umaga, may nakita siyang lumang gate na nakatambak sa gilid ng bakanteng lote. Makapalang kalawang at putol ang ilang bahagi. Lumapit siya, ngunit napahinto. Baka may may-ari pa nito, bulong niya. Biglang lumitaw si Lakan Panday sa gibabaw ng isang bato. "Maganda," sabi ang duwende. "Natututo ka nang magtanong bago kumuha." Ngumiti si Edwin. Ayaw kong mawala ang tiwala ni Andeng. Hindi lang tiwala ni Andeng, tiwala mo rin sa sarili. Nagtanong si Edwin sa mga kapitbahay. Nalaman niyang matagal nang itinapon ng gate ng may-ari dahil sira na at wala nang gustong kumuha. Doon niya ito dinala sa isang tagong bahagi ng tambakan. Dinilaan ni Andeng ang mga bahagi nito. Hindi ito naging bagong-bago, ngunit ang makapal na kalawang ay nawala. Lumitaw ang matibay na bakal sa ilalim. Nang ibenta ni Edwin, mas mataas ang presyo kesa inaasahan niya. Unti-unting napansin ng mga tao na mas maayos ang mga bakal na dinadala ni Edwin. "Bakit ang lilinis ng scrap mo ngayon?" tanong ng isang tauhan ni Mang Doro. "Pinipili ko lang po," sagot ni Edwin. "Pinipili?" singit ni Mang Doro. "Paano mo napapalinis yan? May gamit ka bang kimikal?" "Wala po. Kinukuskus ko lang po ng mabuti." Hindi yun buong katotohanan. Ngunit hindi rin niya kayang sabihin ang lihim. Alam niyang kapag nalaman ng tao ang hiwaga ni Andeng, maaaring gamitin nila ito sa kasakiman. Baka pilitin nilang dilaan ni Andeng ang toneladang bakal. Baka saktan ng aso kapag hindi ito sumunod. Baka mawala ang kabutihan sa biyaya. Kaya nanahimik siya. Sa bahay, mas gumanda ng kaunti ang buhay nila. Hindi pa sila yayaman,
pero hindi na laging walang ulam. Nakabili si Edwin ng tamang gamot ni Aling Celia. Si Mina ay nagkaroon ng baon kahit simpleng tinapay at juice. "Kuya," sabi ni Mina isang gabi habang kumakain sila ng tinola. "Parang hindi na tayo laging gutom." Napangiti si Edwin, ngunit may kirot sa dibdib. Sana tuloy-tuloy na. Hinaplos ni Aling Celia ang kamay niya. "Anak, napapagod ka pa rin ba?" "Opo," tapat niyang sagot. "Pero mas magaan na yon." "Dahil kay Andeng?" Biro ni Mina habang hinihimas ang ulo ng aso. Napatingin si Edwin kay Andeng. "Oo," sabi niya, may ngiti. Malaking tulong siya. Hindi na nagtanong si Mina. Para sa kanya, si Andeng ay mabuting aso lang nakasama ng kuya niya. Hindi niya alam kapag gabi, sa likod ng bahay, tahimik na dinidilaan ni Andeng ang mga bakal na nasa sako at unti-unti itong nagkakaroon ng halaga. Ngunit habang gumaganda ang kita ni Edwin, mas dumarami rin ang inggit. Sa kanto, narinig niya ang bulong-bulong. "Napapansin mo ba si Edwin?" sabi ng isang babae. "Dati halos walang makain. Ngayon may pambili na ng gamot." "Baka may ginagawa yan. Walang yumayaman sa kalawang. Baka nagnanakaw ng bakal sa construction site." Napahinto si Edwin ngunit hindi siya lumingon. Masakit. Parang kahit anong gawin niya, mali pa rin sa mata ng iba. Kapag mahirap siya, pinagtatawanan. Kapag umaangat, pinagdududahan. Nang gabing yon, naupo siya sa labas ng bahay kasama si Andeng. "Andeng," bulong niya, "bakit kaya may mga taong ayaw makitang umaangat ang kapwa nila?" Lumitaw si Lakan Panday sa tabi ng paso. Dahil ang pag-angat ng minamaliit nila ay paalaala na mali ang tingin nila. "Napapagod na po ako," amin ni Edwin. "Minsan gusto kong ipakita sa kanila na hindi ako magnanakaw, na hindi ako basura." "Hindi mo kailangang ipagsigaw ang halaga mo," wika ng duwende. "Ang bakal, kahit hindi magsalita, kapag pinikinang, makikita ang tibay." Tinignan ni Edwin ang kanyang mga kamay. Magaspang, sugatan, marumi sa grasa. "Paano kung maging mayaman ako? Paano kung magbago ako?" Matagal siyang tinignan ni Lakan Panday. "Kaya ako nagpapakita sa iyo palagi. Hindi para bigyan ka ng yaman, kundi para bantayan ng puso mo habang dumarami ang hawak mo." Napatingin si Edwin kay Andeng. Natutulog ito, pagod ngulit payapa. "Pangako," bulong ni Edwin, "hindi ko gagamitin ng hiwaga para manlamang." Sa gabing yon, umihip ang malamig na hangin at sa unang pagkakataon, naniwala si Edwin na baka ang kalawang ng buhay niya ay unti-unti na ring natatanggal. Dahil sa mas maayos na itsura ng mga bakal na naibebenta ni Edwin, dumami ang bumibili sa kanya. Hindi lang si Mang Doro, may ilang maliliit na repair shop, panday at construction supplier ang nagsimulang kumuha sa kanya ng bakal na pwedeng gamiting muli. "Malinis ang kuha mo, Edwin," sabi ng isang mekaniko. "Hindi tulad ng ibang scrap na halos durog na." "Pinagtiyagaan ko lang po." At totoo yun sa isang paraan. Pinagtiyagaan niyang maghanap, magbuhat, maglinis, mag-ayos, at higit sa lahat, magtago ng lihim. Si Andeng lamang ang nakakagawa ng pinakaimportanteng bahagi, ang pagbabalik ng ningning at tibay sa bakal. Pero si Edwin ang nagdadala, nagbubukod, nagtatala at nakikipag-usap. Unti-unting bumaba ang benta ni Mang Doro. Dati siya lang ang pinupuntahan ng mga mahihirap na mga ngaral. Ngayon, may ibang bumibili ng mas makatarungan dahil nakita nilang pwede palang kimita sa maayos na scrap. Mas lalong naiinis si Mang Doro. "Edwin," sabi niya isang araw, "saan mo nililinis ang mga bakal mo?" "Sa bahay lang po." "Anong gamit mo?" "Tubig, basagan, tiyaga." Tumawa si Mang Doro,
ngunit malamig ang mata niya. "Huwag mo akong gawing tanga, may sikreto ka." Napakapit si Edwin sa tali ng sako. Nasa tabi niya si Andeng, tahimik na nakaupo. Hindi ito pinansin ni Mang Doro. Sa mata niya, isa lang itong askal. "Wala po akong sikreto," sagot ni Edwin. "Gusto ko lang pong kumita ng marangal." Hindi naniwala si Mang Doro. Ngunit may mas malaking taong nakapansin sa pag-angat ni Edwin, si Don Berto Salazar, may-ari ng malaking scrapyard sa kabilang bayan. Si Don Berto ay kilala sa pagiging mayaman at makapangyarihan. Sa harap ng mga tao, mukha siyang mabait na negosyante. May mga litrato siya sa barangay, may donasyon sa piyesta, at laging nakabarong kapag may event. Ngunit sa likod ng negosyo, marami siyang dinadayang mga ngalakal. Mababa siyang bumili, mataas siyang magbenta, at kapag may kumalaban, sinisira niya ang tiwala sa kanya. Nabalitaan niya si Edwin, ang dating tagapulot ng basura na biglang nakakabenta ng malinis at mataas na kalidad na bakal. "Imposible," sabi ni Don Berto habang nakatingin sa report ng kanyang tauhan. "Walang basurero ang biglang gagaling ng ganyan." "Sir, baka may supplier siyang hindi natin alam," sabi ng tauhan. "Hanapin niyo. Kung may supplier siya, kukunin natin. Kung wala, sisirain natin ang tiwala sa kanya." Sinundan ng mga tauhan ni Don Berto si Edwin sa tambakan, ngunit wala silang nakitang kakaiba. Nakita lang nilang naghahalungkat ng kalawangin na rero, sirang tubo, lumang rehas at pako. Nakita rin nilang si Andeng na nakasunod sa kanya, pero hindi nila ito pinansin. "Wala namang espesyal," sabi ng isang tauhan. "Puro kalawang lang kinukuha." "Baka sa gabi niya ginagawa," sabi ng isa. Pero kapag may ibang tao, hindi dinidilaan ni Andeng ang bakal. Nakahiga lang ito, parang ordinaryong aso, kaya walang nakakaalam. Dahil walang makitang lihim, nagsimula ang paninira. Kumalat ang balita na baka gumagamit daw ng delikadong kemikal para linisin ang bakal. May nagsabi ring baka nagnanakaw sa construction sites. May iba pang nagsabing pinepeke niya ang kalidad ang mga binebenta niya. Nang marinig yon ni Edwin, halos hindi siya makakain. "Nay," sabi niya isang gabi, "bakit kahit wala akong ginagawang masama, parang andali nilang maniwala na masama ako?" Hinawakan ni Aling Celia ang kamay niya. "Dahil anak, may mga taong hindi matanggap ang minamaliit nila ay kayang umangat." "Galit ako," amin ni Edwin, nangingilid ang luha. "Pero ayokong maging katulad nila." Lumapit si Andeng at isinandal ang ulo sa tuhod niya. Sa sulok ng bahay, lumitaw si Lakan Panday. "Ang galit," sabi ng duwende, "ay parang kalawang. Kapag pinabayaan mo, kakainin ang tibay mo." "Paano ko sila lalabanan?" tanong ni Edwin. "Sa linis ng gawa, sa tamang tala, sa tapat na timbangan, sa kabutihang hindi nila kayang siraan ng matagal." Kinabukasan, humingi ng tulong si Edwin kay Ma'am Lori, ang gurong matagal nang naniniwala sa kanya. Tinuruan itong magtala ng lahat, saan galing ang bakal, kailan nakuha, magkano ang benta, sino ang bumili. "Edwin," sabi ni Ma'am Lori, "hindi sapat na mabuti ka. Kailangan mapapatunayan mo ring malinis ang ginagawa mo." "Opo ma'am, matututo po ako." At doon nagsimula ang tunay na pag-angat ni Edwin. Hindi lang dahil sa hiwaga ni Andeng, kundi dahil natuto siyang gawing maayos ang kanyang kabuhayan. Habang lumalakas ang kita ni Edwin, lumalakas din ang tukso. Dati ang pangarap niya lang ay makabili ng gamot, bigas at baon ni Mina. Ngayon, kaya na niyang magtabi ng pera, kaya na niyang umili ng mas maayos na damit, kaya na niyang huwag yumuko kapag dumadaan sa kanto. At doon niya naramdaman ang kakaibang apoy sa dibdib, ang pagnanais na ipamukha sa lahat na nagkamali sila.
Isang araw, dumaan si Edwin sa tindahan kung saan madalas siyang pagtawalan. Nandoon ang mga dating tambay. Ngunit ngayon, hindi na masyadong tumatawa. Nakita nilang mas maayos na ang suot ni Edwin. Malinis na ang tsinelas niya. May dala siyang bagong bag kay Mina. "Oh, Edwin," sabi ng isa, pilit na nakangiti. "Umaasenso ka na ha?" Dati, ang sarap sanang sumagot. Ang sarap sabihing, "Akala nyo basura ako." Ang sarap ipamahasa sa kanila na ang pinagtatawanan nila noon ay mas may kita na ngayon kaysa sa kanila. Ngunit bago pa siya makapagsalita, naramdaman niyang hinila ni Andeng ang layumlam ng pantalon niya gamit ang nuso. Napatingin siya sa aso. Tinitigan siya ni Andeng ng tahimik. Napabuntong hinga si Edwin. "Oo," mahinahon niyang sinagot sa lalaki. Unti-unti lang. Wala siyang idinagdag. Umalis siya. Kanagabihan, may napulot silang maraming kalawangin na bakal mula sa isang lumang bodega na opisyal nang ipinatapon ng may-ari. Tuwang-tuwa si Edwin dahil malaki ang pwede nilang kitain kapag nalinis yon ni Andeng. Ngunit nang simulan ni Andeng na dilaan ng bakal, walang nangyari. Nanatili ang kalawang. "Andeng," nagtatakang tanong ni Edwin, "bakit ayaw?" Dinilaan muli ng aso ang bakal. Wala pa rin, makapal pa rin ang kalawang. Biglang lumitaw sila Panday sa ibabaw ng lumang kahon. Hindi bakal ang may problema. Puso mo. Napayuko si Edwin. "Ano po ang nagawa ko?" "Kanina," sabi ng duwende, "naramdaman mo ang pagnanais na magyabang. Hindi ka nagsalita, kundi pinakain mo ang pagmamataas sa loob mo." Masama po bang masaktan? Tanong ni Edwin, nanginginig ang boses. Masama bang gusto kong malaman nilang hindi ako walang kwenta? Hindi masama ang masaktan, malumanay na sagot ni Panday. Pero kapag ang yaman mo ay ginamit mong pamalo sa mga nangmimaliit sa'yo, kakalawangin din ang puso mo. Naupo si Edwin sa lupa. Bigla siyang napagod. Akala ko, kaya ko. Pero ang hirap pala kapag unti-unti kang umaangat. Parang gusto mong isigaw sa lahat na mali sila. Lumapit si Andeng at dinilaan ng kamay niya. Napaluha si Edwin. "Pasensya na. Hindi ko gustong maging mayabang. Gusto ko lang na minsan, hindi na ako minamaliit." Tumanggo si Panday. "Kaya nga kaming ginagabayan, hindi para hindi ka magkamali, kundi para bumalik ka kapag nalilihis ka." Kinabukasan, may ginawa si Edwin. Sa halip na magpakitang gilas, bumili siya ng pagkain at dinala sa tambakan. Ibinigay niya ito sa ilang batang namumulot ng plastik at bote. "Kuya, bakit mo kami binibigay?" tanong ng isang bata. Napatingin si Edwin sa lumang sako sa kanyang balikat. "Kasi alam ko ang pakiramdam ng maghalongkat ng gutom." "Yaman ka na po ba?" inosenteng tanong ng isa. Napangiti si Edwin. "Hindi pa, pero kung may sobra ako, dapat may makakain din kayo." Nang gabing iyon, bumalik sila sa tambak ng bakal. Lumapit si Andeng at dinilaan ang unang piraso. Unti-unting nawala ang kalawang. Kuminis ang ibabaw. Bumalik ang dating tibay. Napangiti si Edwin, nangingilib ang luha. "Salamat, Andeng." Lumitaw si Panday sa tabi niya. Ang bakal na nilinis ng kabutihan mas matibay kaysa bakal na nilinis ng yabang. Mula noon, mas naging maingat si Edwin, hindi lang sa mga bakal na kinukuha niya, kundi sa damdaming hinahayaan niyang tumubo sa loob niya. Dumating ang malaking pagbabago nang makakuha si Edwin ng kontrata mula sa isang maliit na manufacturing shop. Gumagawa sila ng mga metal frame, piyesa ng makina at ilang construction support. Nabalitaan nilang maayos, matibay at malinis ang mga bakal na dinadala ni Edwin.
Hindi ko alam kung paano mo ito ginagawa, sabi ng may-ari ng shop, si Sir Mateo, habang sinusuri ang mga bakal. Pero ang kalidad nito, mas mataas kaysa karaniwang scrap. Pinipili ko lang po ng mabuti, maingat na sagot ni Edwin. Kung tuloy-tuloy ang supply mo, bibilhin namin ng regular. Halos hindi makapagsalita si Edwin. Regular na buyer. Ibig sabihin, hindi na siya araw-araw kakaba-kaba kung may kakainin sila. Hindi na siya laging aasa sa awa ng barat na junk shop. Nang gabing iyon, yinakap niya si Aling Celia at Mina. "Nay," sabi niya, nanginginig ang boses, "may regular na bibili ng mga bakal natin." "Anak," sambit ni Aling Celia, napapaluha. "Ibig sabihin ba, hindi na tayo ganoon kahirap?" Hindi agad makasagot si Edwin. Tumingin siya kay Andeng na nakahiga sa tabi ng pinto. "Unti-unti po, pero hindi ko po kakalimutan kung saan tayo galing." Dahil sa kontrata, dumami ang kita ni Edwin. Nakabili sila ng maliit ngunit maayos na bahay. Hindi mansyon, hindi marangya, pero may matibay na bubong, maayos na banyo at kusinang hindi binabaha. Noong unang gabi nila roon, pumasok si Mina sa banyo at napasigaw. "Kuya, may tiles! Ang ganda ng kubeta natin!" Napatawang malakas si Edwin. Si Aling Celia naman ay naupo sa gilid ng kama at napaiyak. "Anak, akala ko mamamatay akong hindi nararanasang matulog nang hindi tumutulo ang bubong." Lumuhod si Edwin sa harap ng ina. "Nay, simula pa lang ito, pero pangako, hindi ako magbabago." At tinupad niya iyon. Kahit mas malaki na ang kita, hindi siya bumili ng mamahaling sasakyan para iparada sa mga nanglait sa kanya. Hindi siya nagsuot ng alahas para ipakita na umangat na siya. Hindi niya pinuntahan si Mang Doro para ipamukha ang tagumpay. Sa halip, nagtayo siya ng maliit na negosyo, Edwin Metal Recovery. Sa una, bakuran lang ito na may tamang timbangan, bubong at maayos na imbakan ng bakal. Pero may kakaiba roon. Hindi nandadaya si Edwin. Kapag may matandang nangangalakal na nagdadala ng scrap, tama ang bayad. Kapag may bata, binibigyan ng pagkain at pinaaalalahan ng mag-aral. Kapag may sugatan, may nakahandang gamot. Isang araw, may matandang lalaki na nagdala ng kalawangin na bakal. "Anak, magkano kaya ito? Kahit konti lang, tatanggapin ko." Tinimbang ni Edwin at ibinigay ang tamang halaga. Naninginig na tinanggap ng matanda ang pera. "Ngayon lang ako hindi nandaya." Napayuko si Edwin. Naalala niya si Mang Doro. Naalala niya ang 25 pesos. Naalala niya ang gutom. "Dito po," sabi niya. Hindi minamaliit ang pagod. Sa gabi, kapag sarado na ang bakuran at wala ng tao, saka lamang kumikilos si Andeng. Dinidilaan nito ang mga kalawangin na bakal na legal na binili o napulot. Unti-unting nawawala ang kalawang. Nagmumukhang mas bago ang mga piraso. Mas tumataas ang halaga. Mas dumadami ang bumibili. Ngunit kahit kailan, walang ibang nakakaalam. Sa mata ng mga tao, magaling lang si Edwin pumili at mag-ayos ng scrap. Si Andeng ay ordinaryong askal lamang na laging nasa tabi ng may-ari. Patuloy ring nagpapakita si Lakan Panday. Minsan, nakaupo siya sa ibabaw ng timbangan. Tandaan mo, Edwin, ang maling timbang ay mas mabigat sa konsensya kaysa sa bakal. Minsan naman, nasa tabi siya ng bintana. Ang yaman ay parang apoy. Kapag ginamit sa luto, nakakabusog. Kapag ginamit sa yabang, nakakasunog. Napapangiti si Edwin. Kaya pala palagi kayong nagpapakita. Dahil lang may hawak ng biyaya, ay mas madaling maligaw kaysa sa walang hawak. Sagot Mang Duwende. Samantala, mula sa malayo, pinagmamasdan ni Don Berto ang pagyaman ni Edwin. Hindi niya alam ang hiwaga ni Andeng. Ang alam lang niya,
Unti-unti nang lumilipat kay Edwin ang tiwala ng mga mangangakala at buyers. Hindi pwedeng ang isang dating basurero ang papalit sa akin, galit niyang sabi. At doon niya binalak sirain ng negosyo ni Edwin. Nagsimula ang sabotahe sa isang truck ng bakal na dumating sa Edwin Metal Recovery. Sa papeles, galing ito sa isang lehitimong supplier. Ngunit nang buksan ng mga tauhan ni Edwin ng ilang drum na kasama sa kargamento, may lumabas na masangsang na amoy. "Sir Edwin," tawag ng isang tauhan, "parang may chemical po." Agad na lumapit si Edwin, ngunit pinigilan siya ni Ma'am Lori na tumutulong na ngayon sa records at legal na bahagi ng negosyo. "Huwag mong hawakan," sabi nito. "Patawag tayo ng tamang otoridad." Nang masuri ang laman, lumabas na may halong delikadong basura ang kargamento. Kung tinanggap iyon ni Edwin bilang normal na scrap, pwede siyang mapasara. Pwede rin siyang makasuhan. "May gustong manira sa'yo," seryosong sabi ni Ma'am Lori. Alam ni Edwin kung sino ang posibleng nasa likod nito, pero wala pa siyang matibay na ebidensya. Kinabukasan, kumalat ang balita. Tumatanggap daw ng delikadong basura si Edwin. Sabi na nga ba may kalokohan yan. Walang yumayaman ng malinis. Narinig yun ni Mina habang pauwi mula sa paaralan. Umuwi siyang umiiyak. "Kuya," sabi niya, naminginig ang boses, "bakit kahit mabuti ka naman, sinasaktan ka pa rin nila?" Yunakap ni Edwin ang kapatid. "Kasi may mga taong mas madaling maniwala sa masama kaysa maghintay ng totoo." "Galit ka ba?" Tumahimik si Edwin. Tumingin siya kay Andeng. "Oo, pero hindi ibig sabihin gagawa ako ng masama." Nang gabing iyon, lumitaw sila Panday sa opisina ng negosyo. "Hindi lahat ng kalawang nasa bakal," sabi ng duwende. "May kalawang din sa puso ng taong ayaw makitang umaangat ang kapwa." "Paano ko lalabanan si Don Berto?" tanong ni Edwin. "Sa ebidensya, sa katotohanan, sa proseso mong malinis." Mabuti na lang maayos ang records ni Edwin. May logbook, resibo, CCTV at dokumento ng bawat kargamento. Dahil doon, napatunayan nilang hindi sa kanila galing ang delikadong basura. Natuntun din ang dummy supplier na konektado sa tauhan ni Don Berto. Lalong nagalit si Don Berto. Isang gabi, nagpadala siya ng tauhan para sirain ang sorting machine sa bakuran ni Edwin. Ngulit dahil may bagong CCTV, nahuli ang lalaki habang pinuputol ang kable. Kinabukasan, humarap si Edwin kay Don Berto sa barangay at legal mediation. Maraming tao ang nanood. Nandoon ang mga dating nanglait kay Edwin, ang mga mangangakala, si Mang Doro at ilang buyer. "Don Berto," mahinan ngunit matatag na sabi ni Edwin, "bakit niyo po ginagawa ito?" Tumawang pilit si Don Berto. "Wala kang ebidensya laban sa akin." "May sapat na pong lalabas sa investigasyon." Nanlisig ang mata ni Don Berto. "Akala mo kung sino ka na? Basurero ka lang." Natahimik ang lahat. Dati, baka napayuko si Edwin, baka nalunok niya ang sakit. Ngunit ngayon, tumayo siyang natuwid. Walang yabang sa mukha niya, ngunit wala na rin ang dating takot. "Opo, namulot ako ng basura, pero hindi po ako basura. At hindi rin basura ang mga taong katulad ko." Walang nakapagsalita. Sa gilid, nakaupo si Andeng parang ordinaryong aso. Walang nakakaalam na siya ang sikreto sa likod ng pag-angat ni Edwin. Sa likod ng upuan ni Edwin, nakatayo si Panday. Taning si Edwin lamang ang nakakakita. Tumungo ito, sila proud. Dahil sa ebidensya, napilitan ng ilang tauhan ni Don Berto na umamin.
Lumabas na sinubukan nilang ipasok ang delikadong basura at sirain ang makina para mapasara ang negosyo ni Edwin. Nasira ang reputasyon ni Don Berto. Hindi siya pinabagsak ng sumpa, hindi rin ng lantad na mahika. Pinabagsak siya ng sarili niyang kasamaan. Pagkatapos ng hearing, lumapit si Mang Doro kay Edwin. Hindi na ito kasing yabang. "Edwin," mahinang sabi nito, "mali ako noon. Masyado kitang binarat." Tinignan siya ni Edwin. Bumalik sa isip niya ang mga araw na 25 pesos lang ang kapalit ng maghapong pagod. Ngunit handap na manumbat, tumundag siya. "Masakit po iyon, pero sana wag niyo nang gawin sa iba." Napayuko si Mang Doro. "Susubukan ko." Nang gabing yon, sa likod ng opisina, dinilaan ni Andeng ang isang makapal na kalawangin na peraso ng bakal. Unti-unti itong kuminang. Napangiti si Edwin. "Parang tayo, Andeng. Tinakpan ng kalawang pero hindi nasira." Sa tabi niya, tumawa si Lakan Panday. "Ayan, marunong ka na." Matapos ang sabotahe, mas tumibay ang tiwala ng mga tao kay Edwin. Nakita nilang malinis ang kanyang proseso. Nakita nilang hindi siya gumanti ng marumi. Nakita nilang kahit siniraan, pinili pa rin niyang maging tatat. Lumago ang Edwin Metal Recovery. Mula sa maliit na bakuran, naging malaking recycling center ito. May sorting area, training room, maliit na klinik at pahingahan para sa mga mangangalakal. Sa harap, may karatula. "Dito, may halaga ang pagod mo." Tuwing umaga, pumipila ang mga dating nangangalakal na sanay dayain ng ibang junk shop. Sa lugar ni Edwin, may tamang timbangan, malinaw na presyo, libreng tubig at murang pagkain. May guwantes at bota rin para hindi sila masugatan. Isang batang lalaki ang lumapit kay Edwin, hawak ang maliit na sako ng lata. "Sir," nahihiyang sabi nito, "pwede po bang magbenta kahit konti lang?" Lumuhod si Edwin upang pantayan ng bata. "Pwede, pero nag-aaral ka ba?" "Opo, pero minsan absent kapag walang baon." Sumikip ang dibdib ni Edwin. Nakita niya ang sarili niya noon. "Mula ngayon," sabi niya, "hindi mo kailangang lumiban. May scholarship program kami para sa anak ng mga nangangalakal." Nanlaki ang mata ng bata. "Totoo po." "Oo, pero kailangan mong mag-aral ng mabuti." Tumanggo ang bata habang pinipigilan ang luha. Sa likod ni Edwin, lumitaw si Lakan Panday sa ibabaw ng lumang timbangan na nakasakit sa dingding ng opisina. Mas mabigat ang isang batang nabigyan ng pangarap kaysa isang tonadang bakal. Napangiti si Edwin. "Alam ko po." Si Andeng ay nanatiling sa tabi niya. Tumanda na ito ng kaunti, ngunit kapag gabi at walang tao, ginagawa pa rin nito ang hiwaga. Dinidilaan nito ang mga kalawangin at halos wala ng pakinabang na bakal. Unti-unting bumabalik ang kinis, tibay at halaga ng mga ito. Walang ibang nakakaalam. Kapag may reporter, nakahiga lang si Andeng sa gilid. Kapag may bisita, para lang siyang karaniwang aso. Kapag may batang lalapit, hinahayaan niyang haplusin ang kanyang ulo. "Sir Edwin," tanong ng isang reporter, "bakit niya po ba mahal na mahal ang asong iyan?" Hinaplos ni Edwin ang ulo ni Andeng. "Kasi nung panahon na marami ang nandidiri sa akin, siya ang hindi lumayo." "May espesyal ba sa kanya?" Ngumiti si Edwin. "Oo, mabuti siyang kaibigan." Iyon lang ang sinabi niya. Hindi niya binanggit ang dila ni Andeng. Hindi niya binanggit si Lakan Panday. Hindi niya binanggit ang mga gabing ang kalawang ay nawawala sa dilim. Ang lihim na natiling lihim. Sa paglipas ng panahon, tinawag si Edwin na hari ng mamahaling bakal. Hindi dahil nakahanap siya ng ginto, hindi dahil may minera siya, kundi dahil nagawa niyang gawing mahalaga ang mga bakal na itinuring ng wala ng silbi. Ngunit para kay Edwin,
mas mahalaga ang nagawa niya sa tao kaysa sa bakal. Nagpatayo siya ng housing project para sa ilang pamilyang nakatira sa gilid ng tambakan. Nagbukas siya ng shelter para sa mga asong kalye. Nagbigay siya ng libreng training sa recycling at metalworks. Pinagamot niya ang mga nasusugatang mga ngalakal. Pinag-aral niya ang mga batang dating namumulot sa basura. Sa isang malaking pagtitipon, inanyayahan siyang magsalita. Nandoon ang mga opisyal, negosyante, media at mga taong dating nang mamaliit sa kanya. Tumayo si Edwin sa entabla. Huminga siya ng malalim. Nung bata ako, panimula niya. Akala ng marami kapag namumulot ka sa basura, basura ka na rin. Pero mali po yun. Ang trabaho hindi nakakabawas ng pagkatao. Ang pangmamaliit ang nagpapababa sa tao. Natahimik ang lahat. Ang yaman, pagpatuloy niya, hindi dapat ginagamit para ipamukha sa iba na mas mataas ka. Dapat itong gamitin para may maiangat kang kasama. Nagpalakpakan ng mga tao. Ang sariling ina ni Aling Celia ay umiiyak sa harap. Ang natapos ng pamangalakal na ngayon ay nag-aaral na ng engineering ay nakangiting nakatingin sa kanyang kuya. Pagbaba ni Edwin sa entabla, lumapit ang isa sa mga dating tambay na nanlalait sa kanya. "Edwin," sabi nito, nahihiya. "Pasensya na sa mga sinabi namin dati." Tinignan siya ni Edwin. May kirot pa rin sa puso niya, ngunit hindi na yun galit. "Sana wag niyo nang gawin sa iba." "Oo, pasensya na talaga." Tumanggo si Edwin. "Ayos." Nang gabing yon, habang tahimik na ang recycling center, umupo si Edwin sa tabi ni Andeng. Lumitaw sila kanpanday sa lumang sako na nakasakit sa dingding ng opisina. "Hindi ka naging bato kahit binato ka," sabi ng duwende. Napangiti si Edwin. "Muntik na po. Pero pinili mong manatiling tao." Hinaplos ni Edwin si Andeng. "Hindi ko po magagawa iyon kung wala kayo." "Hindi," sagot ni Lakan Panday. "Ginawa mo iyon dahil ikaw si Edwin. Kami ni Andeng, nagpaalala lang." Lumipas ang mga taon. Mas lumaki ang negosyo ni Edwin, ngunit nanatili siyang simple. May maayos na siyang bahay, ngunit hindi niya itinapon ang lumang sako. Nakasabit ito sa opisina, malinis na ngayon at nakalagay sa salamin. Kapag may nagtatanong kung bakit mahalaga iyon, lagi niyang sagot, "Para maalala ko kung saan ako nagsimula." Si Andeng naman ay tumanda na. Mas mabagal na siyang maglakad. Ang dating pilay niyang paa ay lalo pang nanghina. Hindi na siya madalas sumama sa malalayong tambakan, ngulit siya pa rin ang pinakamahalagang kasama ni Edwin. Isang gabi, habang tahimik ang recycling center, lumapit si Andeng sa lumang sako. Inamoy niya ito at mahina niyang kinawag ang buntut. Napatingin si Edwin. "Gusto mo bang pumunta sa dati nating lugar?" Tumayo si Andeng ng mabagal. Hindi nagsama si Edwin ng tao. Hindi rin siya gumamit ng malaking sasakyan hanggang sa mismong lugar. Dinala siya ni Andeng sa dating tambakan kung saan niya ito unang nakita. Ang lugar na iyon ay bahagi na yon ng Kabuhayan Center, ngunit may isang maliit na sulok na pinanatili ni Edwin bilang alaala. Doon sila naupo. "Dito kita nakita," mahinang sabi. "Payat ka, sugatan, pilay. Akala ko ako ang tumulong sa iyo. Hindi ko alam ikaw pala ang magbabago ng buhay ko." Lumapit si Andeng sa isang lumang piraso ng kalawangin na bakal na nakabaon sa lupa. Marahil matagal na iyong naiwan doon. Dahan-dahan niyang itong dilaan. Unti-unti nawala ang kalawang. Hindi ito naging ginto, hindi naging mahalagang bato. Isa lang itong simpleng bakal na muling kuminang sa liwanag ng buwan. Napaiyak si Edwin. Lumitaw si Lakan Panday sa tabi ng lumang puno. Tahimik ang mukha nito, malumanay at malungkot. "Panahon na ba?" tanong ni Edwin, nanginginig ang boses.
Tumango ang duwende. Pagod ang katawan niya, ngulit hindi mawawala ang iniwan niya sa iyo. Yumakap si Edwin si Andeng. Humiga ang aso sa kanyang kanlungan. Mahina ang paghinga nito, ngunit payapa ang mga mata. "Salamat," umiiyak na sabi ni Edwin. "Nung lahat sila basura ang tingin sa akin, ikaw nakita mong may halaga ako." Dinilaan ni Andeng ang kamay ni Edwin sa huling pagkakataon. Hindi bakal ang pinakinig niya ngayon, kundi puso ng taong noong isang halos kainin ng lungkot at pangmamaliit. "Hindi ko sasabihin kay kanino, lihim natin ito hanggang dulo." Kumawag ng mahina ang buntot ni Andeng. Pagkatapos, pumikit siya. Tahimik, payapa, parang aso lamang na natulog matapos ang mahabang paglalakbay. Umihip ang malamig na hangin. Lumapit sila kan Panday at hinawakan ng ulo ni Andeng. "Dating silang alaga ko. Ngayon, kaibigan mo na siya magpakailanman." "Wala na po ba ang hiwaga?" tanong ni Edwin, halos hindi makapagsalita. Tumingin sila kan Panday sa kanya. "Nasa iyo na. Sa bawat tamang timbang, sa bawat batang pinag-aaral, sa bawat asong inililigtas, sa bawat taong hindi mo minamaliit, iyon ang hiwaga." Pagkatapos, dahan-dahang naglaho ang duwende kasama ng munting liwanag na parang baga ng apoy. Kinabukasan, ipinagluksa ng buong kumpanya ang pagpanaw ni Andeng. Para sa kanila, pumanaw ang pinakamamahal na aso ni Edwin. Hindi nila alam na iyon ang aso na kayang pabalik ang halaga sa kalawangin at itinapong bakal. Hindi nila alam na iyon ang dating alaga ng duwende. Hindi nila alam na sa bawat bakal na muling kuminang, may pusong tinuruan ding huwag kalawangin. Nagpatayo si Edwin ng simpleng rebulto sa Kabuhayan Center. Isang pilay na aso nakaupo sa tabi ng lumang sako. Sa ilalim may nakasulat, "Kay Andeng, ang kaibigang nagturo na walang nilalang na dapat ituring na wala ng pakinabang." Patuloy na lumago ang kabutihan ni Edwin. Hindi siya naging sakim, hindi siya naging mapagmataas. Hindi niya ginamit ang yaman para gumante. Ginamit niya ito para magtayo ng mas maraming kabuhayan center, paaralan, klinik at animal shelter. Tinawag pa rin siyang hari ng mamahaling bakal. Ngunit para sa kanya, ang tunay na mahalaga ay hindi ang bakal o pera. Ang tunay na yaman ay ang pusong hindi kinalawang kahit ilang ulit itong sinugatan ng mundo. At tuwing gabi, kapag tahimik ang paligid, minsan ay naiisip ni Edwin ang tunog ng dila ni Andeng sa lumang bakal. Mahina, payapa at puno ng hiwaga. Napapangiti siya kahit may luha sa mata. Dahil may mga himalang hindi kailangang malaman ng mundo para maging totoo. May mga biyaya na hindi kailangang ipagyabang para magbago ng buhay. At may mga asong kalye na minsan pinakain lamang ng kapirasong tinapay, ngunit naging dahilan kung bakit ang isang lalaking minamaliit ng lahat ay natutong gawing ginto ang kabutihan, kahit ang hawak niya ay kalawang lamang.